Good evening. Good evening. Ako lang po mag-isa dito sa bahay ng amo ko. Lahat po sila ay nagsilayasan. At uuwi po sila mga bandang alas 10 na po ng gabi. Alam niyo ba kung anong oras na po dito? Umalis po sila mga bandang alas 4 ng hapon. Ang oras po dito ay 6:25 na po ng gabi. Darating po sila mga 8 ng gabi. Ganon. Kasi nga po, bukas po ay may pasok. Ngayon, bumaba po ako, no? Yung kwarto ng amo ko ay bukas. Ibig sabihin, kapag ang kwarto ng amo ay bukas, dalawa lang yan ang option. Pwedeng susubukan ka nila kung papasok ka doon sa loob ng kwarto. Pero hindi mo alam, baka may spy camera na. Naku, ingat-ingat, doble ingat, di ba? Kahit nasabihin natin, may tiwala ang amo sa atin. Pero huwag tayong makasigurado kasi hindi natin alam at hindi natin hawak yung kanilang utak. Galito sa ibang bansa. Kaya huwag ka masyadong, huwag ka masyadong pakante, magpakakante, ewan, kayo na lang mag-isip. Ngayon, bumaba nga ako, di ba? Pagbaba ko, gumawa ako ng aking dinner time. Ito po ang aking dinner. Yan. Tapos ito yung aking coffee. Itong coffee na to, Starbucks coffee to. O, di ba? Saya-saya. Ito yung aking tinapay. Tapos, pagpasok ko dito sa kwarto, nakita ko ngayon yung aking papansyahin. Ito. Yan. Hijab ni Baba. At, ang kinaganda pa sa bahay na to, 2 dishwasher lang ang paplansyahin. Isa, 2. At dito naman, sa alaga ko, uniform nila, ito. Ayan. Ito, bukas, sa sunod pa to. Mga Monday pa to susukin. Kahit hindi ko yung plansyahin, pero plansya na siya eh. Pero hindi ko pinalansya. Ito na pinalansya ko. Ganyan lang po kakunti yung pinaplansya ko dito. At yung mga damit ko nila dito, hindi ko po pinaplansya. Tupi lang po. Yung abaya, hindi ko din po pinaplansya. O, diba? Saya-saya. Kaya sa mga gusto magpunta ng Saudi, Middle East, nako, huwag kayong matakot. Kahit anong laki ng bahay, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Maniwala kayo sa akin, kaya nyo yan. Ako nga, nakaya ko eh, di ba? Pero kapag nakakarinig ako sa bansang Hong Kong, Turkey, nananakot sila. Nakakapagod daw. Yung oras daw hinahabol, wala daw pahinga. Samantala, dito sa Saudi, napakalaki-laking bahay. Hindi naman lahat pinagpapala din talaga. At hindi naman lahat kinakawawa. Depende po kasi yan talaga sa amo, no? Sa daming tao sa mundo. Bilyon, milyon, no? Karang, upo muna tayo. Meron muna tayong pag-uusapan. I-chika ko lang sa inyo pala yung experience ko nung nagtrabaho ko sa Qatar. Nung nagtrabaho ko sa Qatar, nako, matatawa kayo pagka kiniwento ko to. Baka sabihin nyo, totoo kaya. God knows na lang. Yun ang masasabi ko sa inyo. Prinsesa po ako doon. Kasi po, dalawang magkapatid na Ethiopian, tapos isang Pilipina ako po yun, at may tagaluto po kami, India. So, ibig sabihin, kami tatlong babae, hindi po kami nagluluto. Ang trabaho lang po namin, yung nauna sa akin, yung magkapatid, ang trabaho na mag-alaga ng bata at maglinis. Ako naman, maglinis lang. O, diba? Bukod doon, yung rep doon, nasa damakmak ang mga manok, ipantatapon. Nasa iyo kung gusto mong kainin, kaya nagkaroon ako ng mga katikati sa mukha. Natawa ko doon sa kwento ko sa nanay ko na, Mama, prinsesa ako dito, wala masyadong trabaho. Pag uwi ko ng Pilipinas, ang dami kong tigidig sa mukha. Hindi siya naniwala ng prinsesa ako doon kasi ang dami ko tigidig sa mukha. Na-allergy po ako sa manok. Ikaw ba naman, 2 years kang nasa Middle East. Oh, hindi ka kaya magkaroon ng mga katikati sa mukha. Lalo puro manok.